Ngayon po, ihanda po natin ang ating mga puso. Tayo naman po yung tatanggap sa salita ng ating Panginoon na dadalhin ng kanya pong butihing lingkod, ating pong pastor, Pastor Phil Francisco. Malakas na palakpak sa buhay po ng Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Pao. Magandang umaga po sa ating lahat. Gaya po ng binanggit kanina, Sela. So magpo-pause din po tayo ngayon at kalimutan muna po natin ang ating pong trabaho, yung ating tinatangkilik araw-araw, and let us meditate on the Word of God that we are about to receive today. Ating pong buksan ng ating Biblia sa Deuteronomy chapter 8 from verse 1 to verse 10. Babasahin po natin ng sama-sama sa Tagalog. Ang sabi po dito, sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay. Dumami ang inyong lahi at kayo'y makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung papaano kayo ginabayan ng Panginoon na inyong Diyos sa paglalakbay ninyo sa disyerto sa loob ng 40 taon. Ginawa niya ito upang turuan kayong magpakumbaba at sinubok niya kayo upang malaman kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso, kung susundin niyo ang kanyang mga utos o hindi. Tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ang inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Sa loob ng 40 taon, hindi nasira ang inyong kasuotan, ni hindi namaga ang iyong mga paa sa kalalakad. Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos, gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Kaya matakot kayo sa kanya at sundin ang kanyang mga utos, sapagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupaing sagana sa tubig, maraming batis, at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan. Sagana rin doon sa trigo, sebada, ubas, igos, bunga ng punong granada, olibo at pulot. Doon ay hindi kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan. Ang mga bato roon ay makukunan ng bakal at makukunan ng mga tanso ang mga burol. Mabubusog kayo roon at pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos dahil sa masaganang lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang Diyos po ang nagpala sa pagbabasa ng kanyang mga salita. The name Deuteronomy comes from the Septuagint's Greek title for the book, to Deuteronomion, meaning second law or repetition of the law. Bakit po kailangan ulitin ang mga batas ng ating Panginoon? Bakit po may Deuteronomy na ang tawag po ay second law or repetition of the law? Kung inyo pong babalik tanawin ang mga Israelita, sila po ay naglakbay po ng 40 years sa wilderness. Ibig sabihin po nito, marami po sa kanila na tumanggap ng unang batas. Yung pong tinanggap ni Moses doon po sa Mount Sinai. Yung po yung mga unang batas. Noong pong tinanggap po ito, yung pong mga tumanggap, yung mga iba ay namatay na. Dahil matagal po silang naglakbay doon po sa wilderness. At maaring yung pong kanilang mga anak, noong pong nakikinig ng batas, maliliit pa lang sila. Sabihin natin mga 5 years old or mga 10 years old. Kaya po, noong pong naisulat na po yung Deuteronomy at kailangan po ng pangalawang batas, repetition of the law, ay medyo lumaki na po yung po mga bata. Maaring sabihin natin, 20 years old na sila, mga iba 19, 18, or 15 years old. Kasi po yung pong nakapunta ng Promised Land, di po ba yung mga 20 years old below? Dahil po yung mga magulang po, yung mga iba ay namatay na doon po sa wilderness. Pinapakita po dito
na maaring po yung mga bata nung pong time na yon, hindi pa po nila naiintindihan yung pong batas nung ito po ay kanilang tinanggap. Kaya nung sila po ay lumaki na, kailangan pong ipaalala sa kanila, baka ito po ay kanilang nakalimutan na. Napakahalaga na alam po nila ang batas bago po sila makapasok po sa Promised Land. Iba po kasi kapag pinagpala na po ang mga Israelita. Kailangan meron po silang batas sa kanilang puso na kanilang pinanghahawakan. Baka makalimutan nila ang Panginoon na nagligtas po sa kanila kung hindi po ito mananatili sa kanilang puso. Kung ito po ay ating titignan sa ating kapanahunan, yung po mga anak po natin habang maliit po sila, dinadala po natin sila sa children's church o yung Sunday school. Pinapasok po natin sila sa mga Christian schools habang maliliit pa po sila. Ang malaking tanong po, kapag kaya naging kabataan na sila, naaalala pa kaya nila yung kanilang mga natutunan nung sila po ay mga bata pa? Kumusta po yung ating mga kabataan sa panahon po natin ngayon? Do they need the second law? Kailangan pang ipaalala sa kanila yung po mga dati nilang natututunan? Titignan natin ang kanila pong buhay. Sa pamamagitan ng kanila pong pinapakita ngayon, malalaman natin kung kailangan pang iturong muli sa kanila yung dati nilang natutunan. Lahat po ng may mga anak dito magtaas ng kamay. Ang malaking tanong, kumusta yung mga anak natin ngayong mga binata na sila? Ngayon po mga dalaga na sila? Sila po ba'y namumuhay pa rin ayon doon sa kanilang natutunan noong pong bata pa sila? Meron po kasi mga kabataan, noong bata sila, ang babait po nila. Sila po talaga ay parating aral ng salita ng Panginoon. Parati silang gumagawa ng mga assignments po sa Christian school. Ganon din po sa Sunday school. Parati po silang nagpapacheck ng kanila po mga assignments at parati po silang nagna-number 1 sa kanila pong klase every Sunday. Ang tanong, noong po sila naging binata na, dalaga na, nagbabasa pa ba kaya sila ng Biblia? Sila po ba'y nagde-devotion pa? Yung pong salita ng Panginoon na kanilang pinag-aralan, gustong-gusto bang hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin? Salamat na lang yung mga kabataan na taga-Christ in you, hanggang ngayon, malapit pa rin sa salita ng Panginoon. Bakit mga magulang ang nag-amen? Alright? Kaya ang message na ito ay very important. We'll talk about our heart matters to God. Ang importante sa harapan ng ating Panginoon ay ang ating puso. Kung minsan hindi natin naiintindihan yung po mga nangyayari na mga sitwasyon sa buhay po natin, pero ito po ay pinapadaan ng Panginoon sa buhay po natin in the past, in present, and even in the future because our heart matters to God. Ang sabi nga po ng Deuteronomy chapter 8 verse 2, remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years. Ilang pong years? 40 years. To humble and test in order to know what was in your heart. Your heart really matters. Kaya ito po ang kanya pong ginagawa sa ating kapanahunan kasi para malaman ng Panginoon kung ano ang laman ng ating pong puso. 3 pong bagay ang ating pong titignan sa lahat ng ating pong mga nabasa about our heart really matters. We will talk about the instruction of the past, the inspiration of the present, and the invitation of the future. Kung ito po ay ating bibigyang diin, the heart is very significant in remembering God's instructions, finding inspiration in the present, and responding to the invitation of the future. Ang una po nating titignan is the instruction of the past. Ano po ba ang mga tinuro sa nakaraan na binabanggit po ni Moses na ito rin po ay tinuturo sa atin? Ang first word po niya sa verse 2 of Deuteronomy chapter 8 is the word remember. Kaya po yung word remember because there was an instruction in the past. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. He humbled you,
causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Sa ating pong nabasa, makikita po natin, God leads us during hard times. He tests us sometimes. He provides for us all the time. Huwag po natin babaliktarin po yun. Akala po ng iba, He tests us all times. And He provides sometimes. Hindi po. The Lord provides all times. Our testings po, sometimes lang. Pakisabi nga po sa katabi mo, yung problema mo, pansamantala lang. Doon sa kabila, paminsan-minsan lang. Kasi kung minsan, parati sinasabi, lahat ng sandali ng buhay natin, puro pagsubok na lang. Puro problema na lang. Hindi po. Panandalian at yan po ay pansamantala. Pero yung provision ni Lord, all times po yan. Actually, kapag po hard times, nandyan yung provision ni Lord. Kapag po tayo ay nasa testing, the Lord is providing us strength para po tayo magtagumpay. He is providing us what? Knowledge and understanding how to cope up with these testings. Kaya kahit hindi pa po sumasagot ang Lord sa mga kahilingan natin, yun lang pong matatag pa rin tayo at nakapagpapatuloy, provision na po ng Lord yan na binibigyan tayo ng kanyang katatagan. Yung kanya pong biyaya ay pinapamalas po sa atin. Can I hear an amen? Kaya wag niyo pong kakalimutan yung word na leading, testing, and providing. At dapat pong maunawaan po ito, lalong-lalo na po ng ating pong mga anak. Kasi po marami po mga kabataan ngayon, noong po sila ay lumaki na, hindi po masyadong dumanas ng pagsubok dahil pinagpala na ng Panginoon ang mga magulang. Yung ganon. Para bagang yung kanila pong yaman ay pinamana na lang. Kaya kung minsan po, hindi sanay sa pagsubok po yung ilan. Gusto ko pong banggitin ito. Bawat henerasyon ay may sariling labanan. Dapat nating tanggapin po iyon. Meron nga po akong piniprepare na message about that, yung every generation is facing its own battle. Kung titignan po natin ng Exodus chapter 40, makikita po natin dito yung patnubay ng Panginoon sa kanila na ito po ay pinapaalala ni Moses. Ang sabi po ng verse 36 to verse 38, kapag ang ulap ay napapaitaas mula sa tabernakulo, ay nagpapatuloy ang mga anak ni Israel sa kanilang paglalakbay. Subalit kapag ang ulap ay hindi napapaitaas, ay hindi sila naglalakbay hanggang sa araw na iyon na pumaitaas. Sapagkat ang kanilang buong paglalakbay, ang ulap ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tabernakulo sa araw at may apoy sa loob niyon sa gabi sa paningin ng buong sambahayan ng Israel. Ano po ang nangyari noong panahon na yon? Nagpagawa po ng tabernacle ang ating pong Panginoon. Para po malaman po nila nandoon ang Panginoon, bumababa po yung ulap na sumisimbolo sa presensya, proteksyon, at direksyon ng ating Panginoon. Kapag po bumaba po yung ulap, ibig sabihin kailangan po silang tumigil, hindi po sila maglalakbay. Kapag naman po yung pong ulap, ito po ay tumaas, yan po ay hudyat, na aalisin nila yung tabernakulo at sila po ay maglalakbay. Kasi po yung tabernakulo po, at that time, tent lang po iyon, yung tent meeting. Kaya, kapag po sila yung naglalakad na, pinapatnubayan po sila noong pong cloud of glory. Kapag po huminto yung pong cloud of glory, at ito po'y bumaba na naman, ibig sabihin, hihinto na naman po sila, doon po sila matutulog, doon muna sila maninirahan. Kapag yan po ay umangat na naman, tumaas na naman po yan, kakalagan po nila,
yung pong tabernakulo, i-dismantle po iyan at sila po'y maglalakbay na naman po. Binibigyan sila ng direksyon ng pong cloud of glory kung saan sila pupunta. Kapag gabi naman po, wala naman pong Spilapco o Meralco po doon, yun po ay madilim, meron pong pillar of fire. Yun po ang nagiging patnubay po nila. Kaya kapag po gabi, maliwanag, ito po'y sumisimbolo ng proteksyon at direksyon ng Panginoon sa kanila. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 8 verse 3, tinuruan niya kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi ninyo kilalani ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Bakit po pinaranas ng Panginoon na sila po ay magutom? Para hindi po sila tumingin lamang sa mga bagay dito sa lupa. Kasi yung mga bagay dito sa lupa, madali pong mawala po yan. Dahil meron pong ini-introduce ang Panginoon na bagong pagkain sa kanila. Kasi po, nasanay po sila sa sibuyas, sa bawang. Yan po yung mga kinakain po nila doon po sa Egypt. At ngayon, wala po silang pagkain no nandun po sila sa ilang. Naubos na po yung mga baon po nila. At hinayaan ng Panginoon, maubos po ang lahat yan. Because the Lord was introducing at that time another kind of food. Ano po yun? Yung mana. Na hindi nila ito kilala. Pati po yung kanilang mga ninuno. Kasi po may sinisimbolo ang mana na ito. Kaya dinugtong po dito para malaman ninyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano pong kinalalaman ng mana? Kasi darating po ang araw, meron pong isang mana na darating mula po sa langit, sa katawan ng ating Panginoong Yesus. Magkakatawang tao ang Diyos at ang tawag sa Kanya, He is the bread of life. Tingnan po natin ang John chapter 6, verse 48 to verse 50. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. Kasi po, kung hindi sila ginutom at that time, hindi po sila maghahanap ng another food. Hindi po mai-introduce ang mana. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, may pinaparanas na pagsubok ang Lord sa atin para magkaroon tayo ng bagong kauhawan. Mauhaw yung ating kaluluwa sa ating Panginoon. Because in this world, there is no satisfaction. Lahat po ay ating nakikita. Lahat ay ating nakukuha. Pero sa totoo lang, pag uwi natin, gutom pa rin ang tao. Kasi yung tao, yung kanya pong tinatangkilik, pang katawan lang, walang pang kaluluwa. Aminin po natin kahit tayo busog nung hindi pa natin kilala ang Panginoon. Kahit tayo busog, kinain na natin ang lahat. Nakapagpahinga tayo, ang ganda pa ng ating pong bahay. Daig pa po yung mga pinupuntahan natin, mga resort. Mas gusto ko pa sa bahay ko. Mas maganda pa doon sa mga resort na pinupuntahan. Ang yaman-yaman. Pero pagkatapos po ng karangyaan, meron pa rin tayong hinahanap-hanap. Gutom ang ating kaluluwa na walang ibang makapagsasatisfy niyan, kundi ang Panginoon lamang. Kasi yung mga bagay dito sa mundo, meron po siyang limitation. And the Lord now is introducing another food. And that food is not for your body. That food is for your soul and your spirit. And who is that? That's the Lord Jesus Christ. Kaya kung paano po tayo ay kumakain sa ating physical na katawan para tayo'y lumakas, ganun din po kumakain tayo sa ating spirito at kaluluwa ng salita ng ating Panginoon na galing sa ating pong Diyos. Ang sabi nga po ni Charles Spurgeon, I have a great need for Christ and I have a great Christ for my need. Sino pong umaamin
na kailangan niya si Lord every day. Magsabi ng malakas na amen. Great need ito. Great need for Christ because He alone satisfies the longing of my soul. At ang ganda nito, I have a great Christ for my needs. Sino lahat ng may mga needs, magtaas ng kamay? You have a great Christ na pwedeng ipagkaloob ang lahat ng yan. Yun po yung instruction of the past na kanilang hanap-hanapin dapat ay ang Panginoon. Yung kanilang mga nararanasan na pagsubok, yan ay panandalian lang sapagkat ang nais ng Panginoon ay magkaroon sila ng pagnanasa na ang Panginoon parati ang kanilang hahanap-hanapin sa lapong buhay. Pangalawa is the inspiration of the present. Bakit po ito present? Tignan po ninyo ang verse 5 and 6. Know then in your heart that as a man disciplines, meron po siyang S. It's in the present tense. A man disciplines his son so that the Lord your God disciplines you. Observe the commands of the Lord your God, walking in obedience to Him and revering Him. Ako po ay may tanong sa inyo. Nakaka-inspire po ba ang discipline? Aminin. Kapag ba dinidisiplinan tayo, inspired tayo? O nalulungkot tayo? Yung mga iba nagagalit nga, yung iba nagtatampo pa. Pero gusto ko pong palitan ng ating understanding. Whenever we are being disciplined, we need to be inspired. Why? It shows that we are children of God. Kung ating pong dadagdagan ito, inulit po ito sa Hebrews chapter 12, verse 5 and verse 6. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, my son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when He rebukes you because the Lord disciplines the one He loves and He chastens everyone He accepts as His son. Yun ang nakaka-inspire. Kapag tayo dumadaan sa mga corrections ng Panginoon, sa disciplines ng Panginoon, nakaka-inspire, nagpapatunay, mga anak tayo ng Diyos. At ang ibig sabihin nito, lahat ng mga nangyayari sa atin, sa ikabubuti natin. Every time na ako po ay nag-dedicate po ng bata, parati ko po itong binabanggit sa mga magulang. Sa Psalm 127 verse 3 and verse 4a, ang sabi dito, behold, children are a heritage or a gift from the Lord. The fruit of the womb is a reward, like arrows in the hand of a warrior. Tatlo pong bagay ang patungkol po sa bata na binanggit dito. Una, sila po ay heritage or a gift. Second, sila po ay reward. Pangatlo po, sila po ay mga arrow. Bakit kaya tinuturing po ang mga bata na mga arrows? Ano po ang ginagawa sa mga arrows? The first thing na ginagawa po sa mga arrow, ito po ay hinahasa para maging matalim. Nakakita na kayo ng arrow na mapurol. So ano po ang mangyayari kapag po yung arrow mapurol? Kapag po yan tumama, hindi ho magmamarka. Hindi po yan babaon. Yung pong hinahasa, kapag yan ilalagay sa bata, yun yung pagdidisiplina. Hinahasa. Kung magsasalita lang po yung arrow, siguro sasabihin, aray ko, ang sakit naman yan. Ginagasgas. Pero hindi alam ng arrow, yun ay para sa kanya. Para siya ay tumalim. Para maging sharp. Kaya mga kabataan, kapag kayo'y dinidisiplina, hinahasa kayo. Tignan ninyo ang batang disiplinado. Tignan niyo po yung disiplinado sa pag-aaral. Di ba nagmamarka yan? Tignan niyo yung mga batang disiplinado sa mismong buhay po nila. Tumataas ang tingin ng mga tao sa kanila. Lumaki po silang disiplinado. Hinasa sila ng kanilang mga magulang. Ikumpara naman yung mga batang walang disiplina.
Palakpakan ninyo ang Lord sa mga kabataan na naririto. Kasi yung mga ibang kabataan, tulog pa rin hanggang ngayon. Yung iba naman, nasa church nga, nagsi-cellphone naman. Kasi walang disiplina. Salamat po sa mga naririto, kahit nasa sulok silang, walang nakakakita sa kanila, focus sila sa Lord kasi disiplinado sila. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 7, these trials will show that your faith is genuine. The Lord will let you pass a trial. Kasi doon tayo nako-correct. Yung pong mga trials po, pampakorek yan. Totoo ba yung ating faith? Genuine ba yung faith natin o hindi? It is being tested as the fire tests and purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Faith that has not been tested is faith that cannot be trusted. Yan po ang dahilan nung nagbigay po yung pong master doon po sa parable of the talents. Sino po ang binigyan ulit? Yung pong na-test. Hinintay ang kanilang Panginoon ng matagal. Yung pong paghihintay, testing po yon. Yung isa, hindi niya ginamit ng kanyang talento, na-test po siya. Pero yung gumamit, ano pong sinabi, pagkatiwalaan pa ang taong ito, bigyan pa siya kahit meron na siya, bigyan pa siya. Why? Because he was tested. And because that faith was tested, he was entrusted for more. Faith that has not been tested is faith that cannot be trusted. And sabi po ni C.S. Lewis, hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. Lewis, a renowned Christian author and theologian, recognized that the challenges we face in life are often the very things that shape us and prepare us for our ultimate purpose. Lahat ng mga nangyayari, mga pagsubok, mga disciplines, mga trials in our life ay piniprepare tayo sa extraordinary destiny. Ang sabi po ni Billy Graham, courage is contagious. When a brave man takes a stand, the spines of others are often stiffened. Kaya mga nanglalambot na mga tao, kapag nakita kanila na matatag ka pa rin, kahit may pagsubok ka, alam nila ang pinagdadaanan mo, pero matapang kang tumatayo, hindi ka nanlalambot. Alam mo yung mga nanlalambot, napapatayo din sila. Ang mahirap, ikaw rin lambot ka. Kaya sila na nakatingin sa'yo, baka gumagapang na lang sila. Because they look at you as their leader. Kaya yung mga tatay, mga magulang sa loob ng bahay, every time na tayo po'y dumadanas ng pagsubok, ang sabi nga ni Martin Luther King Jr., the ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy. Yan ang sukatan ng pagiging lalaki. Sino ka? Ano ka? Anong ginagawa mo kapag may challenge sa buhay mo? Kapag may pagsubok, kapag may pinagdadaanan kang mahirap, doon lumalabas ang tunay na lalaki. Kasi mga iba, kapag makapalang bulsa, kapag maraming benta, kapag magandang business, very comfortable ang buhay, woohoo! Napakasaya. Huwag mo doon titignan ang lalaki. Tignan mo siya kapag wala siyang benta. Kapag hindi pa sinasagot ng Lord ang prayer niya. Kapag nasa matindi siyang pagsubok, tignan mo siya. Diyan nakikita ang pagiging tunay na lalaki. Look at Job. At the time na namatay ang lahat ng kanyang mga anak,
Lahat po ng kanyang ari-arian, ito po ay nasunog, namatay, pati mga alaga niya. Lumabas ang kanyang pagiging tunay na lalaki. Ang sabi po ng Biblia, in all these things, Job did not sin, but worship God. Palakpakan nga niyo yung mga tunay na lalaki na nandito. Nandito pa rin sila sa kabila na hindi po nating alam na may pinagdadaanan po yan. Kaya saludo po ako sa mga may mga iniindang sakit, yung mga may nararanasan po sa buhay, pero hanggang ngayon, sumasamba pa rin sa Panginoon. At sila'y nagpapatuloy sa paglilingkod sa Lord. This is the last, the invitation of the future. Ito, future po ito. Ano po ba ang binanggit in chapter 8, verse 7 to 10? Sapagkat kayo ay dadalhin. Kaya future po ito eh. Dadalhin in the future. Sapagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupain. Lupain sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan. Sagana rin doon sa trigo, cebada, ubas, igos, bunga ng punong granada, olibo at pulot. Doon ay hindi kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan. Ang mga baturoon ay makukunan ng bakal at makukunan ng mga tanso ang mga burol. Mabubusog kayo roon at pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos dahil sa masaganang lupaing ibinigay niya sa inyo. After testing is a blessing. This is an invitation to blessing. Ibig sabihin nito, talagang maganda yung plano ng Lord sa buhay natin. Sa mga nangyayari sa ating buhay, hindi natin alam, may niluluto ang Panginoon na maganda. May inihahanda siya. Ang tanong, naaamoy mo na ba yung masarap na luto ni Lord? Tignan po natin yung mga kasunod na mga talata. Ang sabi po ng verse 12 to 18, kung kayo'y mamumuhay na ng sagana, nakatira na sa mga magagandang bahay, at marami ng alagang hayop, at marami ng naipong pilak at ginto, huwag kayong magmamalaki. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. Ang lahat ng iyo'y sa ikabubuti rin ninyo. Kaya, huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyong bunga ng sarili ninyong lakas at kakayanan. Huwag tayong magmalaki. Huwag nating isiping umunlad tayo, sumagana tayo dahil sa ating sariling lakas o kakayanan. Yung mga iba kasi sasabihin nila, alam mo, kaya dumami na yung business ko. Alam mo naman magaling tayo. Yung mga ganon. Marunong tayo, may wisdom tayo Kinaya ko yan, masipag ako Ang dami mga pananalita na para bagang sumagana siya dahil sa kanyang sariling kakayanan. Ang sabi po ng verse 18, subalit, alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. It is God who gives you the ability to get wealth. Yung pong wisdom, yung strength, yung pong grace for you na kayo'y makapagtrabaho, galing lahat sa Panginoon niya. Pati po yung mga dumarating na mga customers, galing din kay Lord yan. Inuutusan ng Lord na imbis na doon pumunta, sa'yo pupunta. Yung mga kliyente, galing lahat kay Lord yan. Kaya every time na may kliyente ka, may sagot sa prayers mo, pinaunlad ka ni Lord. Yung mga branches mo, dumadami. Always thank God. Yan ay biyaya ng Panginoon sa iyo. Ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa iyong mga ninuno.
When you are blessed, remain humble. Remember what He has done and revere God. Minsan po, pinag-aralan ko po yung buhay ko. Tinignan ko po yung lahat ng mga nangyari sa akin mula noong pong ako'y bata hanggang ngayon. Hindi lang po sa aking personal na buhay, pati po sa aking pamilya. At tumingin din po ako sa ministry habang tinitignan ko po yung dinatnan na po ng ministry, napaiyak po ako. Kasi po, kung titignan ko sa aking sariling kakayanan, hindi ko po kayang datnan yung ganoong sitwasyon ng aking buhay. It's all because the Lord prospered us. Kaya every time na titignan po natin yung ating po mga pagpapala, yung ating narating na, huwag tayong magmalaki. Actually, lalo tayong magpakumbaba. Dapat nga po, lalo tayong laman ng sambahan ng Panginoon. Lalo tayong maging masipag. Tayo po ang pinakamataas na nagtataas ng kamay. Bakit? Kasi you remember what He has done. Lord, ito po lahat ng mga ginawa mo. Tapos, magpapatuloy ka na ang Panginoon ay gagalangin mo sa iyong buhay. Hindi mo kakalimutan ng lahat ng kanyang mga ginawa sa iyo. Na siya ang nagpaunlad noon, nagpapaunlad ngayon, at pauunlarin ka pa sa mga susunod na yugto ng iyong buhay. In my conclusion, just as the Israelites stood on the threshold of the promised land, we too stand at the crossroads of our own journeys. The wilderness may have been challenging, the present inspiring, and the future uncertain. But through it all, one truth remains. Our hearts matter deeply to God. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Bago po tayo manalangin, aawit po tayo patungkol po sa kabutihan ng Panginoon. Ang sabi po ng awit, mula po sa paggising natin hanggang sa ating pagtulog, pinaparanas ng Panginoon ang kanyang kabutihan. Ang kanyang katapatan ay araw-araw. Hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Whatever is your situation today, yung pong Diyos na pumatnubay noon, siya rin Diyos ang papatnubay sa atin. Magpatuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Huwag natin kakalimutan ang lahat ng kanyang mga ginawa. Pwede po ba sa oras na ito, habang tinataas natin ang ating mga kamay, alalahanin natin lahat ng mga ginawa ng Panginoon. At magkaroon tayo ng diwa ng pagsamba at pagpapasalamat sa Kanya. Come on, lift up your hands and begin thanking the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days Hallelujah. I've been held in your hand. Thank you, Jesus. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Hallelujah. Yes, God. You have led me through the fire in the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So my life you have Thank you, Lord. so good. Oh, we thank you. Oh, With God. every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. And all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life Hallelujah. you have been so, Oh, God. so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Lord, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, God. Kung amin pong iisipin, Panginoon, lahat ng mga nangyari sa aming buhay, lahat ng aming pinagdaanan, at maging sa mga nangyayari po ngayon, totoong napakabuti po ninyo. Tapat po kayo. Wala pong duda ang pagkilos ng iyong kamay sa amin. Salamat po hanggang ngayon malakas po kami. Salamat hanggang ngayon matibay ang aming kalooban. Sapagkat ikaw ang nagbibigay ng lakas po sa amin. Pinupuno kami ng banal na Espiritu Santo para aming pong malampasan at mapagtagumpayan ang lahat ng sitwasyon sa aming buhay. Salamat po sa iyong mensahe, yung pong pagpapaalala sa amin, at yung pong pagbibigay ng linaw sa mga nangyayari po sa aming buhay. Kaya nga po, hahayo kami na pinagpala. Sa pamamagitan ng mga pagpapalang ito, gawin niyo rin kaming pagpapala sa marami pong tao. We pray for every family. We pray for every work of our hands. We pray for every ministry that you have entrusted us. Magkaroon po ito ng lalong bunga, sapagkat yan ang layunin niyo po sa aming buhay, na magbunga po kami ayon sa kapurihan ng inyo pong pangalan. Hahayo po kami na daladala ang lahat ng mga pagpapalang ito, lahat ng iyong mga salita na nagpatibay ng aming kalooban, at masasabi po namin, nakatagpo namin minsan pa ang Panginoon sa araw na ito. Pagpalain niyo po kami ng iyong pag-ibig, ng iyong kapayapaan, at ng iyong pong kagalakan na nagbibigay ng lakas sa amin magpakailanman. Sa po lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Magbatihan tayo sa pangalan ng Panginoon. God bless us all po.